Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Napo ka miyembro sa pamilya nga namatay atol sa Bagyong Tino, gilubong na. Mga residente sa Catbalogan City nagpabilin sa mga evacuation center. Nagkadiyang eksena atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino atong baliktan-awn. Ug sakit nga gastroenteritis gipangandaman sa Talisay City Health. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gilubong na ang 11 ka mga tawo nga nakala sa flash flood sa pag-igo sa Bagyong Tino sa Barangay Bakayan ning Dakbayan sa Subo. Gibasol nila ang flood control project nga maoy nakaingon sa nasinati nilang trahedya. Tungsayan sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas di masukod ang kasub-anan gibati sa pamilya sa mga nakalas sa trahedya mugna sa Bagyong Tino, ilabi na sa Barangay Bakayan diin ang 11 gitunod na sa ilang tapos ang pahuwayan kaganinang udto sa sementeryo sa Barangay Talamban. Natumog sa luha ang paghatod sa ilang katapusang pahuwayan sa Talamban Catholic Cemetery ang 11 ka mga nakalas sa flash flood sa Sitio Kumon, Barangay Bakayan ato sa pag-igo sa Bagyong Tino. Gitag sa tagsa sa pagtunod ang ilang mga lungon sa nagtapad ng mga nitso sa nasong Samang. Gilangkuban sa pamilyang Yusores o pamilyang Bitinol nga managkadugo raw usab silang tanan. Dili madawat ni Antonio Bitinol nga wa na ang iyang asawa o ang iyang anak nga gianod sa baha. Gibasol niya ang iyang kaugalingon nga wa niya maluwas ang iyang duha ka mahal sa kinabuhi. Siya mismo hapit usab maanod sa baha nga kalit kaayong miabot nga mibanlas ilang Pinoyanan. Sakit kayo ang nahitabo sa akong kinabuhi ron. Ako'y kong pagmahay nga wag ginako sila masalbar. Labaw sa tanan nangayo og hustisya ang padre di pamilya sa trahedya diin gibasol niya ang flood control project sa Sapa diin sila nagpuyo. Mga konstitusyon ani wala pag yunta ng flood control tawa panlamlihig ang kani akong pamilya din tani mga matay yung tawag kani manghod sa akong asawa o kani mga pagmangko niya og iyang mga apo. Ubay-ubay usab sa pamilyang Yusores ang nakalas sa baha. Ang inahan ug ang ilang mga anak ug mga apo. Naluwas sa trahedya ang usa ka anak ug ang amahan. Dili madawat ni Janet Alilin ang nahitabo siyang anak nga nakaminyo sa pamilyang Yusores. Nakaapo siya og duha nga naapil sa pagkalumos. Parehong nakalas apil ang inahan sa mga bata samtang missing ang amahan sa mga bata. Sa garanong nga isyu nga ang flood control pati pagkatrabaho, pinadagan niya ang rakot, ambot, wasin. Kung wala lang kung naayo pa to, buhi pa untay mong anak. Buhi pagitan sila tanang pamilya. Doon na pa'y duha ka mga tao ang padayang gipangita. Hangtod karon human gianod sa baha. Samtang nagpadayon ang clearing operation sa mga otoridad sa ubos nga bahin sa Taytayan sa Bakayan. Posibleng adunay nadatugan nga hayop sa dapit ug posibleng tao sanglit adunay nanimaho sa palibot. Hinoon, wa pa sila nakuha sa gipahigayon nilang clearing ug retrieval operation. Ses dako-dako pa gyud ang trabahoon karon sa atong mga otoridad ang clearing operation at the same time retrieval sa posible pang natabunan sa mga debris or kaning mga gapnod sa pagkahitabo sa baha. Di lang sa Barangay Bakayan kundi sa tanang mga dapit nga grabing naapektuhan sa Bagyong Tino. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Saang nakalas, dihang gikuso-kuso sa Bagyong Uwan ang Calbayog City sa Leyte. Siniko Sireno sa report. Sayo-sayo nga mipatuman ang kagamahanan sa Calbayog City sa preemptive evacuation sa mga nanimuyo sa danger zone. Matud sa LGU, daghan mahinuon ang misanong niini. Number one siguro, experience nila with the past typhoon. The Upong kay makusugan na hangin. Then the Ramil was the plus flood. Then the Tino nakita natin sa social media. So nagiging awareness nila. And of course, and support lots and different agencies, national and local agencies nga for the preparation sa naton mga evacuation center.
Alauna sa kadlawon kagahapong adlaw, Domingo, sugod nga nasinati ang bagyong Uwan. Sa kakusog sa hangin ug pag-ulan, daw misayaw na ang mga punuan sa kahoy. Naputlan sab sa supply sa kuryente ang dakbayan. Ning mga oras sa ubos sa signal number 3 kay atong nahimutangan sa Calbayog City. Ingon ani kakusog ko inyo tan-awon ang pag-ulan ug ang hangin nga dala sa bagyong Uwan nining mga higayuna. Sa Giwan Eastern Samar, kalit nga mitaas ang tubig sa may barangay Trinidad sa Tubabaw Island Sabado sa gabi. Sa UEP Katarman, Northern Samar, kundi kahimutang ang tulo ka barangay, diha-diha gipatuman ang forced evacuation alang sa kapin 200 ka mga tao. Sa kakusog sa hangin, naukab ang bahin sa atop sa barangay Kawayan Covered Court haduol sa evacuation center. Sa Catbalogan City, Samar, nagubasab ang istruktura kilid sa dagat tungod sa pagsaka sa tubig. Sa Pier 2 sa Barangay 3, nakita ng lawas o sa kababay nga wa na kinabuhi uban sa nahugno niyang panimay. Uban ni Marlon Melgazo o Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Mga kapuso, sensitibo kining musunod nga balita. Gawa sa pag-igo sa mga kabtangan sa mga biktima sa Bagyong Tino, nagbilin usab kini og kasakit, human mawagtangan og kapamilya ang ubang mga biktima. Sama na lang sa usa ka lalaki sa Liloan nga misuway pagluwas sa nalunod niya nga asawa. Ani ang report. Please, guys. Tabangin. Liloan, please. Sa pag-igo sa Bagyong Tino ni atong Martes, mikatkat sa mga atop ang mga residente aron malikayan nga maapil pagkaanod sa baha. Usa niini si Connie, ang misis ni Emmanuel Estrera. Nag-viral ang video nga gikuha silang silingan diin nakitaan nga gisuwayan ni Emmanuel sa pag-revive ang iyang asawa. Matod ni Emmanuel, ilang gipangdala ang ilang mga gamit sa ibabaw sa ilang panimay human kini masudlan og baha. Apan gibalik siyang asawa ang iyang giluto nga pamahaw sa ilang kusina. Dinhi na misaka ang tubig baha. Daling gikuha ni Emmanuel ang duha ka mga anak aron makatkat sa atop apan napakyas pagkatkat si Connie. Pagkatkat sa atop, nagpakitabang si Emmanuel aron maluwas ang misis. Matod sa ilang silingan nga mikuha sa viral video, nadunggan nila nga adunay lagubo sa atop sa panimay nila ni Connie ug adunay misyagit og tabang. Nag-dive ako, mga 3 beses siya para makita ko yung misis. Tapos bangbat nakita ko na siya, pinulat na namin pataas. Nagpatulong ako nung marunong mag-CPR kasi ako wala na akong lakas mag-CPR. Usa kasilingan ang mi voluntaryong nag-CPR kang Connie, apan sabihan niya ako na wala na pulso. So, hindi ako pumayag na wala na kasi may milagro naman eh. So, ako na lang doon hanggang nag-CPR hanggang maghapon. Dihang naluwas na sila, mihangyo si Emmanuel nga dadun sa tambalana ng iyang asawa. Apan paglibot sa mga ospital, wala didto si Connie. Apan iyang nakita ng iyang misis sa punerarya na. Di, may milagro naman eh. Kung hindi sila naman naniniwala sa milagro, ako naniniwala. Hindi ako aalis sa asawa ko kung hindi sila nagpaasa. Kasamtangang nagpuyo sa mga paryente ang ilang duha ka mga anak. Gipasabot ni Emmanuel nga walay sama kang Connie. Ikaw lang ang nag-iisa. Sabi ko, ikaw na ang simula at katapusan. So lahat ng mga pangarap natin, uuwi natin kasama yung mga bata. So, i-guide mo lang kami. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Muabot sa 83 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa barangay Inigihan, Batu Leyte niadtong November 9. Narawat sa kabumbiruhan ng alarma sa sunog alas 4:30 sa kadlawon ug giisa kini sa third alarm. Matod ni SFO4 Paul Morata, officer in charge sa Bato BFP, nga padayon pa nilang giimbestigar ang hinungdan ug ang danyo sa sunog. Wala hinuoy nakalas ug naangol. Ginama sa mga light materials ug sikit-sikit ang mga panimay, hinungdan nga dali kining mikatap. Samtang gipasabot ni Jovi Jorge ang staff sa Bato DRRMO nga walay natalang namatay sa ilang lugar taliwa sa pagkuso-kuso sa duha ka mga bagyo.
apan grabe ang gibilin nga danyos sa duha ka mga bagyo sa ilang panginabuhian ug sa uban pang mga sektor. Dugang niya nga nagpadayon ng clearing ug relief operation sa Bato, Leyte. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May mga mulupyo sa dakbayan sa Catbalogan City nga naglisod na pagbalik sa dapit nga ilang gipuy-an human maggusbat ang ilang mga Pinoy-anan dihang gihapak sa dagkong mga bawd tungod sa Super Typhoon Uwan. Samtang pamilya sa namatay atol sa bagyo nanawagan ug hinabang. Live gikan sa Calbiga, Samar, si Nico Sereno. Nico? Ses, nagpabilin pa sa evacuation center kining mga residente sa Catbalogan City nga nagub-anis lang mga panimay epekto ni bagyong Uwan. Kini na ang ikatulong adlaw nga nagpabilin ang mga mulupyo sa evacuation center. Apan ang ubang mga evacuees nakauli na sa ilang mga panimay dihang milurang na ang bagyo. Apan ang nagpabilin sa mga evacuation center ang mga residente nga wala na ikapaulian human kunis-kunisa ang ilang mga panimay daplin sa dagat haduo lang sa pantalan. Gibisita namo ang maong lugar karong buntag nga sakop sa Barangay 3. Na wash out ang ilang mga panimay tungod sa kusog nga bawd nga mihapak. Nag-iyahay na lang ang mga residente sa pagpaningkamot unsa pay ilang masalbar. Makadaghang higayon na kuno kining nahitabo nga nagusbat ang ilang mga balay sa bagyo. Maong nanawagan ang mga residente og tabang. Malaga pa ka-recover. Yung bagyo na naman. Side namin inaano ng lalo na kung may nasisirang bahay, yung mga kahoy papunta sa silong. Inaano yung ano namin mga sahig. Kaya yun nasisira. Si Manang Rebecca nga nahinabi namo sa evacuation center miasoy kapin na siya sa 30 katuig nga nagpuyo sa dapit. Wala siya'y nadala nga mga butang dihang gibiyaan nila ang ilang mga panimay tungod sa bagyo. Wala na. Nanguha na lang ako ng mga kahoy para may ano ko ulit eh. May ang tawag. May patayo ulit po. Pero wala na yung mga haligi. Wala na lahat. Siyam. Kasi ito lang nakuha nila. Gamit lang yung salbaman. Wala. Yung tatlong ano ko na mga damit. Pati ng nanay ko wala. Para sa totally damage na wala na talaga silang pupuntahan. Kahit kamag-anak wala po. Yung iba pwedeng pumunta ng kamag-anak nila o di kaya sa kaibigan, gano'n. Basta may tutuluyan po sila. Mato ni Catbalogan City Mayor Dexter Uy, nakatampo ang high tide ug walay hunong nga pag-uwan-uwan sa pagguba sa mga panimay daplin sa dagat. Gabi kasi yan, pinaka-peak niyan high tide at mga alas 12 something sa Baditon. Tapos maubos na. Pero usually, di ba, basta naubos sa dan tide, nakusog ang balon. So kung hino man ito nakita siguro ini mga ibang lugar nga di na Catbalogan nga maagi palang bagyo. Bagyo good, bantay good niyo. Diri underestimate ano? Ayo underestimate. Samtang gihaya na karon ang patayng lawas sa 64 anyos nga ginang nga namatay atol sa pag-igo sa bagyo. Grabe ang kaguol sa pamilya ni Fer Risco sa nahitabo kaniya. Nahagsaan siya sa iyang balay. Mibali kuno siya sa dapit kay giluwas ang mga binuhing mananap. Pagkuhan ko, ako, pigawas siya. Gidaw, atong kunong balay ko na, buligi ako. Di, rusmak na di na naman kung sakit ang baling ako katataas. Rusmak ang dida. Naratugan niya. Amo to, nga wari na magkinuli at wari magsiniri nga. Samuel, buligi ako. Kasi siguro kung naipit na ito yan, yatiil. Nadagalan na siguro. Sumisigaw para si mama nangingi ng tulong. Eh, hindi naman makita ng mga tao kasi nga madilim. Brown out pa yun eh. Alas 2, brown out. Alas 2 na madaling araw siya nalaglag sa silong. Marami nagsabi sa kanya na alis na dyan, huwag mo nang balikan yung bahay. Makulit na mama ko. Hindi talaga siya nakinig sa mga tao. Binalikan niya pa yung mga alaga niyang pusa doon sa loob. Nanawagan karon og tabang ang pamilya sa namatay tungod sa kalisod. Matod sa Catbalogan City, DRRMO, nagsigi pa silang assess sa damage nga namugna sa bagyong Uwan sa ilang syudad. Gawas sa mga balay nga naguba, may gisusi pa nga mga danyos sa industriya sa pananom. Ongoing ang ating agricultural assessment. Usually, ito yung pinakamalaking sector na naapektuhan dito sa amin. Kasi most of the areas ng agricultural lands namin dito is nasa low-lying area. So, ang pinaka
affected is ang agricultural area, is yung mga farmers. Pero meron din tayong na-assess or mga reports na na-receive yung ating mga fisher folks naman. Kasi karamihan dahil sa malalakas na alon, kahit kinip safe na nila yung kanilang mga bangka, inabot pa rin ng malakas na alon. Sa kinatibukan ses, mayroong dagan sa panahon dinhi sa Samar o sa tibok Eastern Visayas karong adlaw kung ikumpara ni adtong miaging weekend. Ses, dagang salamat Nico Sereno. Nagkalain-laing infrastruktura sa Central ug Eastern Visayas ang nagusbat tungod sa bagyong uwan. Usa sa mga nagusbat ang Kawit Medellin sa Northern Cebu. Sa kuha sa netizen nga si Alexander Belsinia II, makita ang naggusbat nga parte sa pantalan mugna sa kusog nga bawd nga dala sa bagyong uwan. Ang pantalan nagsilbing gateway sa Bantayan Island. Wala ra hinuoy na report nga samdan atol sa insidente. Samtang naputol ang taytayan, padulong sa bantog nga tourist site sa Mapanas, Northern Samar, ang pinusilan Blue Lagoon. Sa kuha sa netizen nga si Neil Bahado, makita ang dakong parte sa footbridge nga naguba. Mugna matud pa kini sa dagkong bawd nga dalagi hapon sa bagyong uwan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dili lang duol sa sentro sa lungsod ug syudad sa Subo ang gikuso-kuso sa bagyong Tino. Apil sa grabing gibahaan ang mga barangay nga naa sa bukid human masinati ang kusog ug walay hunong nga uwan. Ani ang report. Usa sa nakasinati og grabing pagbaha ang barangay Lusaran sa Cebu City. Gisaysay sa pamilya sa barangay Kapitan ang ilang kasinatian diin hapit sila malunod tungod sa kataas sa baha. Sa pagbisita sa GMA Balitang Bisdak sa sentro sa barangay, kini ang misugat sa news team. Mga sakyanan nga gianod, nagusbat nga mga balay, apil na ang ilang commercial center. Sa pikashabig sa taytayan, makita ang mga pang-anod nga masakyanan. Lakip na ang bagong coaster sa barangay o ang ilang duha ka ambulansya. Aduna usay mga heavy equipment nga nalubog sa lapok. Ana sa sentro sa barangay ang dakong sapa nga miawas kadlaw ni adtong Martes, November 4. Ingon ni kagrabe ang danyos nga gimugna sa bagyong Tino diri sa Mountain Barangay sa Lusaran, Cebu City, diin naputol ang tulay o gianod ang pipila ka mga balay o mga sakyanan. Naghimo na lang og makeshift nga taytayan nga maagian sa tao o sa motorsiklo. Sa kilid sa sapa makita usab ang dapit diin kan hinagbarog ang 19 ka mga Pinoyanan nga gibanlas sa baha. Sa monitoring sa barangay, adunay usa ka lalaki nga padayong gipangita human maanod sa sapa. Matod sa barangay Kapitan, nakuratan sila sa nahitabo apan sa wa pa masinati ang baha, mipasidaan na sila sa mga mulupyo. Tanan gyud na damage. Ang ako unom kasakyanan, ang kanini ang barangay unom na damage. Maniniang na ang mga sakyanana. Ang pamilya sa Kapitan deriyoto sa malunod sa kalit nga pagsakas tubig. Niadtong higayuna giguba sa anak sa kapitan ng ilang kisami aron makasaka mga bata o ubang miyembro sa pamilya. Dihang nakita nga padayong nagtaas ang level sa tubig, apil sa giguba ang scene nga atop gamit lang ang kamot og tiil. Matod sa anak sa kapitan nga si Carlo, kadto lang iyahang nahuna-unaan ni adtong tungura. Aron maluwas ang iyang kabanay, apil ang tulo niya ka mga gagmay pang mga anak. Na rato lami kay usa na sa imong buhaton kay di na mami kadagan nga to sir. Di na mi kadagan nga to na kuha na gid mi siya. Na corner na gid mi ko sao naman nato ani. Ang mga bata man natong gagmay na ako'y bata tulo. Yeah. Ang kinamagwangan ako sir size ang manghod 4. Ang akong kinamanghuran kuan ba to? 9 months. Oh, maglisod gid mi og sa ako lang kaugalingon o mahimo ron ako pero di mo mahimo kay naman ta bata ang gamay. Wa naman gyud ang akong tan-aw. Pag libre lang gyud na nagagmay yung bata. Moto nga nay koy pagumangkon kalangoy di sa pikas. Paiktan og PC dire. Nanawagan usab og tabang ang mga nabiktima sa bagyong Tino. Usa na si Lula Erlene Archival nga hapit yun malumos
Tubig ug pagkaon ang nagunang panginahanglan nga ilang gipangayo. Naglisod naman mi sir, kinaabot naman sa ring ang tubig. Diningon tong akong kauban na amin nasunod akong igagaw sa nga laki. Manlatay taday, maningkamot kita day nga maabot sa atop sa barangay, di mo to nilatay mi. Naagi tinukoy kay ubos ninyo ng city officials kay kabos man kayo yung giserbisyuhan kinsay kabos ang naapuyo sa Villa del Rio o Villa Lison or ang Tagalusaran. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka landing craft tank may bangka sa seawall sa Caubian Island kagnihang kadlawon atol sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Uwan sa nasud. Si Luan Merundina sa report. Pasado alas 3 kaganihang kadlawon, gipukaw na lang si Caubian Barangay Councilor Kathy Meyers sa iyang pag-umangkon nga may nagbabag ng barko haduol sa ilang panimay. Dihang ilang gisusi, ang LCT Golden Star 70 ay kini nga una nang nasangad niadtong tuig 2021 atol sa bagyong Odette sa tunga-tunga sa kadagatan nga nag-iway sa Nasingin Island ug Pandanon Island sa Bohol. Hangtod karon wala pa nakuha. Ug kay kusog ang hangin kagahapon dala sa Super Typhoon Uwan ug nadunganan pa sa pagdago sa bawod, hinungdan nga napadpad kini sa isla sa Caubian. Abi na mo ari sa amo adyon mo mahagsa ari madas makuan ba ari siya madakdak. So mura na kong nagkuan nga magbakwit na lang ang uban nga maigo dito kay daghan sa jud kay pambot good. Maapil jud niya aginod ba kung mo padayon jud to ang iyang rumbo. Mato ni Council Mayors, maayo na lang kay wa ni ini naigo ang mga motorbangka nga gihikling sa sitio Kasadpan ni adtong higayuna. Ug wa usab maigo ang mga fish pens sa mga mananagat sa naasoy isla. Wala raw sa mga corals habig sa sitio Kasadpan. Apan nakamugna og kadaot sa seawall ang pagkapadpad sa maong landing craft tank. Ang seawall nga katong city project nga katong nag-viral ni Kugtong mao jud siya na damage jud. Nabuak lang siya ang kanang sa may front sa kuan dito siya nasay. Dito siya na duck jud siya dito ba. Pero gamay lang siya pero gamay lang siya pero kung wala pa tong seawall adto jud to hagsak sa kabalayan jud. Gisusi na sa taga Cebu Coast Guard ang dapit ug matod sa ilang tigpamaba wala hinuon nakamugna og oil spill ang hitabo. Apan nabalaka si Council Mayors sa ilang kahimtang sa isla kung magpabilin paghihapon ang maong landing craft tank sa ilang dapit nga way tagduma nga mosusi ni ini ilabi na kay padayon panilang na sinati ang kusog nga hapak sa hangin ug dagkong bawd. So among klarohon dito kung i-confirm namo kung na ba sila schedule nga ila ni i-pull out diri kay kuyo po doy makakuan po ni makakabalaka makahatag pug kabalaka diri sa taga Sidlakan ba kay di nato hibaw-an mo saka na pong tubig kay tonight biya 1.9 na pug biya. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Nagpatuman og price freeze lukop nasod ang Department of Energy sa mga household LPG nga adunay 11 kilograms nga gibugaton og kerosene products. Nagsuod kini niadtong November 7 hangtod November 21. Subay kini sa gipatuman nga Proclamation number 1077 o ang National State of Calamity ubos ni Presidente Bongbong Marcos Jr. subay sa epekto ni Bagyong Tino. Sikop ang duha ka mga lalaki ug usa ka babae sa Talisay City Police niadtong weekend atol sa tulo ka mga naglahing operasyon. Unang nasikop ang 29 anyos nga babae nga giilang high-value individual sa Barangay San Roque, Talisay City. Nasakmitan siya og dulan sa 70,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas. Sunod nga nasikop ang 39 anyos nga lalaki nga taga Barangay Tangki nga nasakmitan og dulan 3,000 pesos nga balor sa shabu. Nisubay pa karon kung konektado ang duha ka mga dinakpan. Samtang sikop usab ang 45 anyos nga lalaki sa Barangay San Isidro kinsa nasakmitan og dili lisensyadong armas nga 38 revolver. Di pa ubos sa ballistic examination ang maong armas. Tukmang mga kaso ang giandam na sa kapulisan batok sa tulo. Nakasinati usab og epekto ni Bagyong Uwan ang isla sa Siquijor. Sa wala pa naka-landfall ang bagyo, nasinati na sa lungsod ang kusog nga hangin ug kusog nga ulan, hinungdan nga gihapak sa mga dagkong bawd ang pantalan sa Lazi. Nangatumba usab ang mga kahoy sama sa nangka ug mga saging ug ang mga dagkong kahoy sa mga baybayon sa San Juan. Sa gipahigayong monitoring ug clearing operation sa mga sakop sa PDRRMO, nasuta nga mas daghan ang apektado sa mga kabaybayunan
hinungdan nga gipahigayon ang preemptive evacuation sa may Tigbawan ug Puo sa lungsod sa Lazi. Gipahigayon usab ang clearing operations aron maagian na pagbalik ang maong dapit. Kagahapon, nikabat sa 35 ka mga pamilya gikan sa baybayon sa barangay Simakulong ang gidala sa evacuation center. Sa kusog nga hangin ug ulan kahapon, diin pod nga miapaw ang tubig sa atong pantalan sa Lazi. So magpabilin kita nga mag-alerto ug mag-ampi. Mga manindahay o barbecue sa public market sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City nanawagan nga unta madali na ang pagtrabaho sa drainage line kay apektado kaayo ang ilang kita. Si Luan Mirondina sa report. Sulod na sa tulo ka semana nga apektado ang pagpaninda og barbecue nila ni Marivic Godinez og kaubanan human sugdi pagtrabaho ang drainage line sa Poblasyon Public Market. Samtang gihangop nila ang katuyuan sa pagtrabaho sa drainage line aron masolusyonan ang suliran sa pagbaha sa merkado, apan gipanghinaot nila nga unta mahuman kini sa labing daling panahon. Ang nakaproblema manggod kay na disgrasya bang kuan sa MC mo nang nalangay. Kaya kung wala pa rin siya maigo yun ta, naman-human ang tani. Di lang jud sa mi ka estimate pero lahi ra gyud kay ma'am. Pero tungod lang gyud po dani na sitwasyon. Hinaot lang mi na mauman dayon ni dayon para di maabtag pista ba. Niadtong Miyerkules, gisusi ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan ang gitrabahong proyekto. The contractor assured us that before the festa, a week before the festa, mahuman na nila cover tanan nilang ilang gitrabaho. Kining box culvert na to. And after the festa, tiwason lang sino na to ang 20 o 21. After na we will resume sa ilahang trabaho. Ang maong proyekto, iya ni kanhi kongresista Cindy King Chan nga karon maunay mayor sa Dakbayan. Ug kay wa pa mahatagi og gahin ang mga proyekto ni Congressman Junard Ahong Chan, matud niya puliki siya karon sa pagsiguro nga matiwas gayud ang mga proyekto sa iyang kapikas dihang kongresista pa kini. Kinanglan gyud siya og tutukan nato, no? Tutukan nato ang ilahang trabaho. Nga duna gyoy mupukpok nila everyday. So mo nang we have a weekly meeting of all the contractors and with my engineers. Ako na pong ginstakan na weekly muhatag sila og update. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Nakalabang na sa Luzon ang bagyong uwan ug sa pagkakaroon ana-ana kini sa West Philippine Sea pagawas sa nasud. Sa katapusang buletin sa Pag-asa, nabantayan ang sentro sa bagyong uwan mga 135 kilometers west-northwest sa Baknotan, La Union. Nagdala kini sa kusog nga hangin nga 130 kilometers per hour ug adunay unos nga moabot sa 160 kilometers per hour. Nagliho kini pa west-northwest sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Giisa gihapon ang wind signal sa pipila ka bahin sa nasud. Signal number 3 sa Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union ug northwestern portion sa Pangasinan. Signal number 2 usab sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte. Nahabiling mga dapit sa La Union, nahabiling bahin sa Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga ug Bulacan. Ubos usab sa signal number 1 ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal ug Quezon. Lakip na ang Pudillo Islands. Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip na ang Lubang Island, Marinduque, Romblon, northern portion of Palawan, uban ang Calamian ug Cuyo Islands. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon ug northern ug western portion sa Masbate. Lakip na ang Burias ug Ticao Islands. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng mugawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan karong gabii o kaha karong kadlaw. Apan, posibleng mubalik kini sa PAR sa Miyerkules ug posibleng mag-landfall sa Taiwan pagka-Huwebes. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka bahin sa Eastern ug Central Visayas karong adlaw. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 45 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon mga kapuso ug amping kitang tanan.